Magandang araw na muli mga boss. First time ko nga pala makagawa ng ganitong klase na sasakyan. Akala ko kasi sa pelikula lang yung Matrix. Ang problema kasi nito, lumulusot na yung langis dito sa oil seal ng spark plug. Kaya pag nabasa na langis yung spark plug, nagkakaroon ng pagpalya dito sa makina. Kaya ito mga boss, pinapalitan na sa akin ni customer ng oil seal. Sa pagtanggal ng valve cover nito mga boss, madali lang naman. Gagamit ka lang naman dyan ng socket wrench na number 10 para matanggal mo itong mga bolt dito sa valve cover. Madali lang tanggalin yan mga boss kung kayo ang gagawa at ganitong klase yung sasakyan nyo. Pag naluwagan nyo na yung mga bolt nyan mga boss, gamit itong socket wrench nyo na number 10. Pwede nyo na ngayon kamayin yan para matanggal nyo isa-isa itong mga bolt na niluwagan nyo. Ayan mga boss, nakita nyo diba, binubunot ko na lang kasi naluwagan ko na nga yan. Tapos sa sulok yan mga boss, kung mapapansin nyo, may tinanggal pa rin akong isang bolt. Meron pang bolt yan mga boss na tatanggalin ako. Kaya lang natatakpan itong high tension wire. Kaya tatanggalin ko muna itong 4 na high tension wire na nakalagay dito sa spark plug. Tandaan nyo mga boss, yung pagbunot nyo ng high tension wire, may kanya-kanyang position yan na pagbabalikan nyo dito sa spark plug. Pero huwag kayong mag-alala, hindi naman kayo dyan malilito dahil may kanya-kanya rin naman yang haba. At ito pa nga yung isang bolt na sinasabi kong tatanggalin ko. Ayan yung isa na yan mga boss. Tapos perong pa yan sa may timing belt cover, dalawa pa yon. Pero bago yon, tatanggalin ko muna itong spark plug nya. Gagamit ako ngayon ng spark plug wrench. Luluwagan ko naman ngayon itong 4 na spark plug dito sa makina nya. Pag naluwagan nyo na itong spark plug nya, kung kaya naman ng kamay nyo, para mas mabilis yung matanggal itong 4 na spark plug, kamayin nyo na yan mga boss, i-manual nyo na yan, ibig kong sabihin. Para mas mabilis yung maluluwagan or matatanggal itong mga spark plug dito sa makina. At pag maluwag na itong spark plug, kunin mo ngayon yung mahabang high tension wire. Dahil yan ang gagamitin mo para mabunot mo itong 4 na spark plug. Napakadali lang naman pag ginamit nyo yan mga boss. Itusok nyo lang itong high tension wire dito sa spark plug at kakapit yan. O diba natanggal ko na yung 4 na spark plug. Sunod naman dyan, gumamit ka ng plier para sa clamp ng mga hose na nakakapit dito sa valve cover mo. Kailangan kasi mga boss, pag tinanggal mo itong valve cover, clear dapat yan. Walang nakakapit dito sa valve cover mo. Kumbaga wala siyang sagabal para pag tinanggal mo itong valve cover mo, hindi ka mahirapan. After ko matanggal yung dalawang hose dyan mga boss, nakita nyo yung tinatanggal ko sa harapan naman ng makina, meron pang 2 bolt na number 10 na tinanggal ako. Ayun mga boss, so kung makikita nyo yung kamay ko ron, meron pa akong tinanggal dyan na 2 bolt na number 10. Ilapit ko itong camera mga boss, ayan o, para makikita nyo kung ano yung tinanggal ko. Maganda kasi yung alam nyo para hindi kayo maliligaw. Pag okay na, gumamit ako ng flat screw mga boss, kung nakita nyo, diba? Yan ang ginamit kong pang sikwat dito sa valve cover para umangat siya. Tapos, babaligtarin ko yan mga boss, para itong oil seal niya dito sa spark plug. Yan muna yung una kong tatanggalin. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung oil seal ng spark plug na sinasabi ko. Pag maluwag na kasi yan mga boss, pwede nang pumasok yung langis papunta dito sa lagayan ng spark plug mo. At pwede magkaroon ng palya pag nabasa yung dugtungan ng high tension wire at spark plug. Sa pagtanggal ng oil seal, nakita nyo naman, diba? Sinikwat ko lang ng flat screw para mapalitan ko yan ng bagong oil seal. At lagi nyo tatandaan, bago nyo ibalik itong valve cover, dapat nilinisan nyo maigi itong base na pagpapatungan nyo ng valve cover para sigurado kayo na hindi siya magkaroon ng leak. At dito naman sa valve cover mga boss, bago nyo rin ibalik yan, linisan nyo na rin maigi yan para naman hindi masayang yung pagkakakalas nyo dito sa valve cover. At pag malinis na yan mga boss, ilalagay ko na ngayon itong bagong biniling oil seal ni customer. Siya nga pala, yung gilid nitong oil seal, pinahirang ko ng kaunting beta gray yan. Bukod sa mas madali siyang ilagay, sigurado akong maganda yung pagkakakapit niyan. Sa paglagay naman itong oil seal mga boss, napakadali lang kung makikita nyo, diba? Itatapat nyo lang itong oil seal dito sa butas ng valve cover nyo. Pag naisentro nyo siya, dahan-dahan nyo siyang idiin pababa. Ganun lang, kadali. Tapos ito namang valve cover gasket nya, dahil nga sabi ni customer, bagong palit lang ito. Kaya ang ginawa ko dyan mga boss, nilinis ko na lang itong valve cover gasket nya. Tapos ibinalik ko yun ulit dito sa valve cover, inayos ko yung pagkakalapat nya, tsaka ako nilagyan ng beta gray. Pero bago ko naman ibinalik itong gasket niya, chinek ko maigi yan kung okay ba talaga. E nung nakita kong okay naman talaga, bago pa nga lang, syempre ibinalik ko yan para naman si customer hindi na siya magastusan. At kung makikita niyo mga boss, nailapat ko na itong valve cover dito sa head. At nailagay ko na rin yung mga bolt niyan. Sa paghigpit ng mga bolt dito sa valve cover mga boss, wag naman yung sobra-sobrang higpit. Pwede ang mangyari dyan pag sumobra kayo sa higpit is itong gasket niya is lumabas or maputol siya or ma-misalign ang ibig kong sabihin. Tapos kung makikita nyo mga boss, after ko mahigpitan itong mga bolt dito sa valve cover,
Ayan na ngayon yung bagong spark plug ni customer. Inilalagay ko na siya. Siya nga pala mga boss, huwag nyo ibabagsak yan. Kung nakikita nyo, diba, idinidikit ko siya dito sa lagayan ng spark plug, tsaka nyo ipa-slide pababa. Pwede kasi pag naibagsak nyo yan, magdikit yung center electrode niya, tsaka yung ground electrode, magkakaroon siya ng palya. Ang reason ko naman bakit ko pinilitan ng bagong spark plug yan, dahil nga sa pagkakabasa ng oil dito sa spark plug, nagkaroon na siya ng palya. Siya nga pala mga boss, pag naghigpit naman kayo ng spark plug, huwag naman yung sobra-sobrang paghigpit. Dahil itong head, hindi naman yan solid na bakal. Pwede kasi ang masira nyo dyan is itong kinakabitan nyo mismo ng spark plug, yung head niya. Ayun ang pwede nyong masira. Kaya pag naghigpit kayo ng spark plug, dapat yung tamang higpit lang siya. Alam nyo naman siguro yung lakas nyo at yung normal na paghigpit sa spark plug. Nasasabi ko ito mga boss para siguradong huwag kayong magkamali. At pag okay na yung pagkakahigpit nyo ng spark plug, pwede nyo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong mga high tension wire. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.